pag-usapan muna natin yung vlogger. Sige. Yan. Hintayin natin si Mima. Yung vlogger muna pag-usapan natin. Pumasok na pala. Teka lang. Mamaya na. Mamaya na. Hindi. Panoorin. Sige. Ako muna. Balik ka na lang. Ako muna. Balik ka na lang. Okay. Adyan si Mima, no? So, ngayon mga kababayan, pag-usapan muna natin tong vlogger na to. Okay. So, ayoko nang sabihin yung pangalan niya kasi medyo hindi siya relevant pero medyo bastos kasi ng konti ito eh. So, ito tingnan niyo to ha. Oy, ikaw din. Mima Punyeta. Ang pangit ng pangalan na puta ka. Katulad ng mukha niya. Oy, Mima Punyeta. May size ka. So, ano ba? Kilala niyo ba to? Kung makapangit ng mukha, no, akala mo nakagwapuhan. Hindi nga mga kababayan, no. Ako sinasabi ko naman hindi naman ako ganoon kagwapuhan eh. Pero kung ganitong klaseng mukha lang din naman yung magsasabi na pangit yung isang tao, eh mayahiya ka naman sa balat mo, eh balat kalabaw ka eh. ito yung nakita kong video eh. Sige. Oy, ikaw din. Mima Punyeta. Ang pangit ng pangalan na puta ka. Katulad ng mukha niya. Oy, Mima. Pangit daw yung pangalan, pangit daw ng mukha mo, no? Mima Punyeta, may size ka ha. Oo, balita ko nung nakarang rally, kinulimbat mo lahat ng pera. Yan. So ito mayroon siyang issue dun sa rally, no? So, una kasi hindi naman si Mima yung organizer. Una sa lahat, 'di ba? Tama naman, 'di ba? So bakit mo kukulimbatin yung pera? Yan tuloy, walang nagpunta sa rally nyo. Balita ko, tigwa 1.5 ata yung mga tao. Ginawa mo lang atang 500. Pamasahe pa lang daw sa jeep nila yung kulang na. Hindi, pero totoo, no? Ang pangit ng mukha niya, no? Hindi nga, sa totoo lang. Nako, Mima Punyeta, wag kang ganyan. Oo, kalalaki mong tao, mandurugas ka. Wag ganun, ha? Kalalaki mong tao, mandurugas ka? Lalaki ka ba? Teka. So papansin eh, no? Hindi, teka lang, no? Teka lang. Kasi may, ito eh. So kasi, ang alam ko kasi, no? Medyo nag-research tayo dito na sa tao na to. Kasama siya dun sa, sa mga pinatawag ni Digong nung isang araw. Di ba si Digong nagpatawag ng mga troll farm, yung mga sinasabing bayaran ng mga vlogger niya, andun siya. Ayun, no? Andun siya. Ang pangit niya pala talaga, no? Ayun yung mukha niya. Ang pangit nga. Oh. Kung nakikinig man yan yung hinayupak na yan, girl, ang pangit mo. Alam mo, Takero, ha? Wait lang. Wala naman talaga akong balak ng halungkat ng buhay niya. Sa totoo lang, dahil this is not my thing. Yung magpasikat, vloggers to vloggers, hindi po yun yung things ko. Katotohanan tayo. Totoo lang. Hindi, ito lang, no? Di ba, nabanggit ko naman sa GC natin, na kapag bumaba na kasi yung level ng usapan na vlogger versus vlogger, medyo in my own opinion, no, medyo hindi na rin kasi maganda yung nagiging usapan. Well, entertaining siya, pero syempre, parang ewan ko lang kasi nagsimula ako sa ganyan eh. Pero masaya to. Sa totoo lang. Kasi kung personalan lang naman palang gusto nitong hayop na to, yari siya dito. Di ba? Yari siya dito. Kasi ang daming baho pala nito. Yes, exactly. Diba? Totoo. Ang dami. Sobra. Grabe. Nalula ako. Talagang hindi ko expected na, oh my God, ito yung titira sa akin. Pero wala talaga siyang makikitang butas sa akin kasi hindi naman ako scammer, hindi naman ako nanghuhut-hut ng mga, yung magpa-poverty porn ka, charity vlogger. Although hindi ko naman nila lahat ng charity vlogger. Pero itong taong to, grabe. Takero, nung nalaman ko yung mga in-scam niya, nag-message sa akin. Nalulungkot ako sa mga OFW. Mantakin mo, nagtatrabaho sila. Tapos, syempre, dahil napanood nila yung kababayan natin na naghihirap, tinulungan nila kasi charity vlogger to eh. And then, ang nangyari, in-scam niya, hinututan niya. So, naawa ako sa mga OFW na yun. Lalo pat mayroong isa na OFW na 1.2 million ang in-scam niya. So, naiiyak ako kasi,
pera yun ng OFW, pinaghirapan niya yun eh. Di ba? Ito, no? Nakakaawa, Takero. Ito yung ano ito yung mga nakita kong resibo dito na nagpadala sa kanya ng pera eh. So may 30,000. So yung ano mo, yung 1.2 million hindi ko alam yun. Malamang ano yan, Takero? Galing din yan sa na-scam niya sa 1.2 million. Balik, hindi po isang bagsakan na dinirekta. Kumbaga, every 2 weeks, binibigyan siya ng 40 to 50K allowance. Ito malaki to. Monthly, may allowance din siya. 45,000 to oh. Ito 45,000 to oh. Itong resibo na to oh. Yes, totoo, Takero. Nakalive ako, Sir Mike. Wait lang. Nakalive. Oy, Mike, teka lang, Mike. Sabi mo sa akin. Akat siya dito. Umakat siya dito, sabihin mo. Umakat siya dito. Pakyatin mo din yan. Nako. Oh, Mike. Sabi mo. Teka lang, message ko nga. Teka lang. Tumawag sa'yo? Tumawag sa'yo, Mike? Tumawag sa'yo? Oo. Teka lang ha. May message ko lang. Kasi pati si Mike binanatan nito. Hindi kasi yung point kasi dito, kung titirahin mo yung kapwa mo rin vlogger, well, magkaiba tayo ng politika dito. Pero kung titirahin mo naman yung kapwa mo vlogger, sana isipin mo naman sana na malinis ka rin sana. 'Di ba? Ito pala, meron palang mga ano to eh, meron palang mga meron palang mga scam pala to eh. Kita nyo? Kitang-kita, in-scam niya. Ganito, Takero. Galing pala yan sa isang charity vlogger. Yung pangalan, Kalingap. I-contact mo muna si Mike. Ako muna magsalita. Ganito, guys. Sa mga nakakapanood sa atin ngayon, itong si Jay Unggoy, galing po siya sa isang charity vlogger. Which is, yung layunin nila is tumulong. Yung admin naman nun okay. Kaya siya tinanggal sa Kalingap dahil nga may issue. Alam niyo yung nakakaiyak dito kasi napakadaming sponsor ang nahututan niya. Hindi lang sa Kalingap, bagkus pati doon sa TVJ. Si Tito Soto in-scam niyan. Sa mga hindi nakakaalam, si Tito Sen in-scam niya kasi sabi niya meron daw siyang pamangkin na namatay. Pero napag-alaman, si Lala na din mismo yung nagsabi, si Lala Soto, napag-alaman nila na wala naman pala. Scammer. Ay, grabe na. Kaya nga, bumaliktad eh. Ganon. Nakakagigil, guys. Kaya nga ako, kung yung mga maliliit nga, kung yung mga malalaking tao nga na-scam niya, katulad nila Tito Sen, how much more pa kaya sa mga OFW? Diba? Nakakaiyak na, nakakalungkot na, nakakagalit na, nakakainis, nakakayawa, nanggigigil ako. Sir Mike, tinira ka. Alam mo kung ano tinira sa'yo? Bakla ka daw. Suntukan daw kayo. Hindi kasi ito kasi kaya medyo interesting kasi itong tao na to. So bukod doon sa pangi-scam niya, mayroon pa pala itong kaso sa DSWD. Kasi yung inasawa pala nito is 13 years old. So minor. Binomba niya 13 years old. So actually pero yung kasi binasa ko yung statutory rape, 12 years old naman pala. So hindi siya pasok doon. Pero pasok siya doon sa sa child abuse, pasok siya doon. Kasi nga minor 13 years old eh. Pero kasi ito yung picture Ito yung picture na pinuntahan siya mismo ng DSWD doon sa bahay niya. Yan, di ba? Yan, ito 'yon. So 13 ang alam ko 13 nung nakilala niya, 15 years old ngayon yung babae. Minor pa rin, pero minor pa rin 'yun. Ano 'yun? Pedophile? Pagka ganyan pedophile 'yan. Grabe. Yup. Kakadiri. Walang-wala. Tapos ko lang kasi ito sinimulan niya kasi kung wala naman siyang baho, di man natin malalaman to. Yun nga lang, may mga pictures tayong pinakita dito Ito, may picture dito na DSWD daw po yan. Di ba? Tapos nambubudol pa. Tapos ngayon, tatawagin si Mima na ng scam ng 1.5.
Tapos si Boss Mike, anong sabi niya kay Boss Mike? Suntukan daw. Suntukan daw. Para malaman daw kung sino bakla. Oo. Oo. Diba? Ay, alam mo, Boss Mike, ang tagal ng issue sa'yo yan. Hindi, ano ba? Ayaw mo bang sagutin yan? Uy, Oo. bakit? Okay, siya sinasagot Pinakita ko. niya. Oo, bakla na nga ako. Bakla. Oo, ano pa? Oo, diba? Oo, ano pa? Naman niya din. Sabi niya kay Mark, suntukan daw sila sa BGC. Tapos ang nangyari, nagtago daw si Mark. Sabi ko, si Mark magtatago sa katulad mo. Si Mark Ramos? Uy, grabe. Pati si Mark, ganun na lang kagad. Si Mark Ramos. Hindi. Tingnan mo naman yung dito. Ikumpara mo naman yung katawan niya dito sa katawan ni Mark. Tingnan mo naman kung sinong mabubugbog dito. Ito naman katawan niya. Alam mo, Insan, Mima, yung mga ganyan na nagyayaya na nasakitan, wala na laman yung utak, hindi na maka-stick sa argumento, wala nang utak. Ako, nabubobo na ako. Hindi na ako makalaban. Suntukan na lang. Gano'n, sobrang inis. Ang lang ng kilala yan. Hindi nga ako nanonood din sa mga yan. Hindi ko rin talaga kilala to. Hindi ko rin kilala to. Pero malaki siya, 200,000 subscribers, no? Pero napaka-unknown yan. Hindi ko rin talaga siya kilala. Ganito yan, hindi yan katulad sa atin na kahit medyo mababa yung subs natin, kilala tayo. Kasi siya, yung sumasabit kahit kanino, una sa Kalinga, pangalawa sa TVJ, tapos ngayon kay Digong, kasi malaki daw yung yung bayaran sa kabila. May nagtimbre sa akin na umaabot daw ng 120 monthly sa mga 200k ang subs. Pero hindi ko kino-confirm na totoo. Pero sana all, no? Ako according to my source. Tayo naman, Mima, Takero, magkasya na sa atin yung kinikita natin sa YouTube. Dahil naman meron naman binibigay si YouTube. Alam ko naman na sasapat na yon, di ba? At saka sa mga... At saka Boss Mike, tanggap na natin na na kuripot talaga si PBBM. Tanggap na natin yun. Kaya hindi tayo umaasa dyan. Nakalimutan yata nila na Ilocano si Presidente. Di ba? Oo. Kaya nga mas galante pa nga yung mga natin Mima, yung mga subscriber natin. Mas galante pa Oo. Kaysa kay Presidente. Buti pa yung mga subscriber natin nagbibigay, no? Si President, wala kahit piso, ayaw talaga. Kasi kuripot nga ang ating Presidente. Ayaw niya ng madugo, madumihan, halalan. Ganito yan. Yun, sino ba yung kanina? Yung mukhang gorilla. Yun, yung gorilla vlogger. Pambihira ka naman. Kaya nga, tignan mo, hindi na ihiya kahit na sobrang kapal na ng nila, filter nila. Hindi pa rin tumatalab, di ba? O kita mo yan, mukhang pakulaw na gorilla. Hindi nahihiya. Tapos ikaw nahihiya ka. Pambihira. May papasok na pogi. Ito, nagda-drive pa. Ay, nako, uwian na. Ay, nako. Uwian na. Nandiyan na yung MTM Trayo. Kompleto na. Ito yung MTN Mark, Takero, Mima. Pambihirang grupo to. Ay, Sir Mike, MMTM. Diba? Tatlong M. Tapos si Takero lang yung mag-isa. Naririnig ba ako? Oo. Sige. Suntukan daw kayo. Suntukan daw kayo. Oo naman. Palag ako dyan sa kahit ngangit versus ngangit. Papalagan ko Mark, ikumpara mo naman yung katawan nito sa katawan mo. Tignan mo naman yung katawan nito. Hindi. Oo, sabi ko nga nung pinasa sa akin ni Mima, sabi ko papalagan ko Papalagan ko. Tingnan nyo guys. Yung kilikili may anghit. Lakihan ko. Bigyan natin ng date tsaka araw. Ayan. Papalagan ko. Ayan naman pala Pauna na muna si Marco. Dali. Wala yung
pangit tapos gwapo. Walang ganon. Papalagay natin. Okay lang. Walang problema. Oh, ayan. Ayan. Pero ako, Mark, hindi ko isasapalaran tong mukha ko sa kanya. Kaya Sir Mike, amin na lang ako, bakla ako. Oh, yan bakla Baka magasgasan. ng kabayan. Sir Mike, sabi niya pala Bibigyan ko pa tayo ng 1,000. Ah. Bibigyan ko siya ng 1,000 kapag isang makatama siya. Kada isang tama niya sa akin, 1,000 siya. May isang tama, 1,000 Hindi. Pero sakto, si Mark uwi ng August yan eh. So yun, pwedeng iset ng August yun, no? Alam ko, pwede. ng August. Wala. No rules bearing. Ganon, okay lang yun. Basta katawan lang, no? Kamay, paa lang, no? Lahat, oo. No rules Ulo, bearing. lahat, balikat, oo. Kahit mga gat siya, mukha namang aso eh. Hindi, nakimima yung picture eh. Nakimima yung picture eh, yung malinaw na picture eh. Mukha ba talagang aso? Nandun, sinend ko sa grupo natin. Tingnan mo. Grabe naman kayo sa aso. Seryoso. Kung totoo yung minor yung kasama, people of the Philippines ang kalaban yan. So kahit sino pwede Oo nga pala. Oo nga Sir pala. Mike, baka gusto mo. Kasuhan namin. Paglaanan Ito nga pala. Napag-usapan pala Ano yan natin. Napag-usapan pala natin to kanina. So minor yung inasawa niya. So ang balita natin mukhang ayaw ata din magkaso ng nanay. Yun nga lang, pwede kasi to kasi people of the Philippines, di ba? So pag-aralan siguro natin to, no? Baka pati nanay pwedeng kasuhan dito eh. Di ba, alam ko ganun eh. Baka pati ata nanay pwedeng kasuhan dito kasi pinabayaan niya yung anak niyang ano eh. Di ba? Tapos Sir Mike, yung ginagawa niyang cyber libel. Sampulan nga natin, Sir Mike. Mima, hayaan mo na siya. Kasi, abala lang yan. Wala namang kwenta. Buti sana kung medyo mataas-taas, gano'n. Kaso, basura eh. Di ba? Parang pumatol ka sa basura, walang kwenta. Exactly. Para patulang pa yan. Tingnan mo na nga yung itsura, di ka na naawa. Oo. Tao pa ba yan? Di ba? Pero ako seryoso ako doon. Palag ako doon sa suntukan na yun. Kasi, tawag dito, pwede naman natin pagbigyan. Oo. Nung nandyan ako, nung nandyan ako sa Pilipinas, sabi ko, sige, suntukan. Una si Banat Bay, pagkatapos namin ni Banat Bay, same day, same time, kahit apat sila. Si Dada. Basta isa-isa, okay lang. Akala ko sabay-sabay. Tapos, Sir Mike, lalaki daw ako. So, balik kampi tayo, Sir Mike. Suntok natin. Diba?